Samantala, nakatakdangang tumulak ngayon si Pangulong Aquino sa Brunei upang dumalo sa 22nd ASEAN Summit. Ayon sa palasyo, mahalaga ang pagdalo ng Pangulo sa naturang pulong. Ito'y dahil sa ang Pangulo ay isa sa nagsusulong para sa pagbuo ng matibay na Code of Conduct kaugnay ng usapin ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang kabuang ulat hatid ni Rocky Ignacio, live mula sa palasyo ng Malacanang. Magandang hapon sa iyo, Rocky. Maraming salamat sa iyo, Kirby. Bandang alas 4 ng hapon nga tutulak si Pangulo Aquino kasama ang kanyang delegasyon sa Brunei sa 22nd ASEAN Leaders Summit. Sa naturang pulong, magiging kaisa ang Pilipinas na iba pa mga bansang kasapi na isulong ang katatagan, ang kaayusan at kaunlaran ng rehiyon. Nananatili ang posisyon ng Pilipinas sa isulong ang pagkakaroon ng matibay na ASEAN Code of Conduct sa usapin ng maritime security sa West Philippine Sea. Dadalo si Pangulo Aquino kasama iba pang ASEAN leaders sa ika-22 ASEAN Summit na idaraos sa Brunei ngayong April 24 hanggang 25. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, tiwala ang Pilipinas sa mabibigyan daan ng usapin sa ilalim ng chairmanship ng Brunei mula sa Cambodia. Regardless of the chairmanship, we have always been pushing for we've been consistent in pushing for our interventions. As you know, last year, nagkaroon na po ng consensus that it's time to talk about this particular subject matter. And we will see what will happen in Brunei kung paano the talks on the code will push forward. Nakasentro pa rin ang taunang pulong ng ASEAN leaders sa pagpapatatag ng seguridad sa ekonomiya at katahimikan sa rehiyon. Ayon kay Philippine Permanent Representative sa ASEAN, Ambassador Elizabeth Bensuceso, naging malaking achievement ang kilalanin ng kahalagahan ng ekonomiya sa loob ng ASEAN sa mundo. Para sa akin, ang napakalaking achievement ng ASEAN ngayon, pumipila na yung mga bansa na gustong makipag-associate sa ASEAN. Sa ngayon ay 31 na yung nag-accede sa Treaty of Amity and Cooperation, yung TAC na sinasabi. The latest ones are the UK, the EU, and Brazil, even as far as Latin America. Sa loob kasi ng 46 na taong pagkabuo ng ASEAN, naging magkakatulong ang magkakasanib na bansa sa pagharap sa mga hamon ng katatagan ng katahimikan at global economic crisis. Kinikilala na yung na meron siyang clout sa international community. Kinikilala niya ang kanyang standing bilang isang regional grouping na maaring makadagdag o makakontribute sa peace and stability, economic growth, and socio-cultural development of countries in the region. Samantala, sisimula na rin talakayin ng ASEAN leaders ang mga posibleng resulta sa pagbuo ng ASEAN Blueprint o ang pagtamo ng ASEAN Community sa 2015. Nakapaloob din dito kung ano magiging kontribusyon ng ASEAN bilang regional body sa kanilang pakikipag-ugnayan sa international community. So the future of ASEAN is one. The other challenge also is how to make ASEAN the driver of move this region. Samantala, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Edwin Cerda, alas 6 ng hapon, inaasahan ang pagdating ni Pangulo Aquino sa Brunei kung saan diretso agad ito sa mga pulong ng ASEAN. Samantala, kanina ipinahayag din ni Secretary Lacerda na idineklara ni Pangulong Aquino ang May 13 bilang Special Public Non-Working Holiday upang mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makaboto. At ito po ay nakapaloob sa Proclamation 571. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rocky Ignacio.